kasi kahapon din ako'y nag-aabang kay Congressman Rolando Valeriano ng Manila. Nandun siya sa hearing, nakita namin siya although siya po'y amin nakapanayam earlier that day, no, kahapon, yung sunog apog pumping station sa Tondo na baka nabalitaan nyo, 774 million ang kanyang nasa mga balita na cost. Opo, hindi napagana magmula po noong 2018. And then, nung hindi napapagana, nag-appropriate pa ng 90 million. Panibago pong 90 million appropriations para mapagana. Hindi pa rin gumagana ang sinasabi ni Congressman. Opo, ito ho ay isa sa magandang halimbawa, no, case study ng isa pong flood control project na nabayaran na daw po, sabi ni Congressman, yung kontratista. Kayo po, sir, bilang Public Works Committee, kayo ba ang chairman ngayon sa Public Works Committee, sir? Yes, Ted. Opo. Ano ho, sa palagay po ninyo, ito pong gantong uri ng on record po, hindi tinanggap ng MMDA, on record po, sumulat na si Congressman at nireklamo ito. Kapag ganito na identified po yung kontratista na aming kinokontak din, itong MSB Vitog Construction at JD Legaspi Construction, kapag ganito ang sitwasyon, kayo po, ano ba dapat na ginagawa dito sa gantong proyekto na nabayaran na hindi napapakinabangan? Siguro ang MMDA ang nag-i-implement ng construction yan. Hindi po, DPWH po. DPWH, USEC. Kung DPWH ang implementor niyang TED, dapat kung ako ang DP, ipapatawag ko na sila, and then ipapagawa mo talaga, ipapatapos mo yan. Pag hindi nila tapusin, ay kailangan siguro mag-file na sila ng kaso para doon sa contractor na yan. Ano pananagutan dito ng district engineer? Ay, malaki. Siyempre, neglect of duty yan. Kasi hindi nila, dapat sana tapos na yan. Kasi bawat kontrata mayroon time frame yun, di ba? Date started, date completion. Unless of course, may mga extension na legal naman, kailangan naman, pwede na i-grant ang extension. Pero kung wala yan, kung walang mga extension, walang legal na basis for an extension, then therefore talagang may pananagutan ang contractor. Opo, sige po. So, kayo ba interesado ho dito na, kasi kahapon, hinihintay ko lang si Congressman na mag-ungkatin ito kasi magandang ang halimbawa nga at nakunan sana ng panig po si Secretary Bonoan. Sa ganito pong uri ng proyekto at isama ko na yung binanggit mismo specific ni Presidente. Ito pong tulay na ito. Opo, itong Santa Maria Cabagan Bridge dyan po sa Isabela. Binayaran na po din ito, nakailang retrofitting, hindi pa ginagamit, umabot na 1.2 billion. Opo, wala pa yatang isang buwan ng binuksan, bumaksak kaagad. Well, Ted, hinintay ko lang ang mga resolution na mag-file. Sa Kabagan, I think mayroon na yatang magpa-file ng resolution to conduct investigation. Then once referred to my committee, I will immediately act on that. Dito rin sa sinasabing mong yung pumping stations, hinintay ko lang kung may mag-file din ng resolution to conduct an investigation, we will surely do our part to do the investigation.